Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito muli tayo mga kababayan, no? Panibagong araw, panibagong video. Ang topic po natin ay yung pagbuelta ni Risa Hontiveros sa mga sinabi ni VP Sara Tamilmil Duterte at yung pagdalo niya doon sa last day ng prayer rally kuno ng mga sumusuporta kay Quiboloy. Buruin nyo, yung pini-prayer rally, yung taong gusto nilang i-prayer rally, hindi sumipot. Sino sumipot doon? O, alam niyo na kung sino. Yung kanyang BFF, no? Si Prime Minister ni Baal, nandoon si Bato, si Go, Robin, at yung iba pang mga kaalyado nila. Prayer rally nga ba? O campaign rally? Dumating din doon yung inyong Tamilmil. At marami pong mga ibang mambabatas na meron pong pahayag sa kanyang pagdalo doon. At sila po ay may mga pahayag din na sana mahimasmasan itong mga Duterte Balahura supporter, Duterte Baal supporters, Duterte Bastos supporter, at Duterte Demonyo supporters. Okay, so at meron din po yan, isasama natin yung hamon ng isang mambabatas kay Quiboloy at yun na namang pakiusap ng naglo-lawyering na Senado kay Quiboloy. Ayan, nagsisimula pa lang tayo, may tumatawag na. Magaling din tumiming tong mga tumatawag sa akin. Mamaya na kayo magsitawag. Okay, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-link at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga tumutulong sa atin sa pagmo-moderate ng ating chat box during video premiere. At shout out po lahat sa inyo kay Miss Marie Chris Hernandez, laging numero 1 sa pagkokomento sa ating video. Maraming salamat po sa suporta mo, madam. Taga North Carolina po si Ate Marie Chris Hernandez, si Ilora, si Aichang, si RN Tusen, si Sam D, si Lulu, si Marie Chris, Maritel, si Priscilla, si Danny, si June Rialubit. Sino ba nakakalimutan ko? Si RN Tusen, nabanggit ko na ba? No? Si Ate Mighty Baisa, si Nilda Arceo, si Ninita Umali, at yung iba pa pong nagpapa-shoutout tulad ni Carissa Arisa ng Japan, si Miyu from Japan din po yan. Dami ating taga-Japan, shoutout sa inyo ha. At yung ating friend, no? Ating new friend, no? Si Ate si Ate Carclea ang magbibigay sa akin ng lechon. Ayan. I-flex natin siya. Yan, Carclea, gawin yung 100,000 subscribers. Si Ilora, i-subscribe nyo yan. Makikita nyo ang kagandahan ng Palawan. Ang gaganda po ng video niyan, no? Okay, mga kababayan, eto po, no? Gusto ko pong balikan, mga kababayan, yung sinabi ni Tamilmil dun sa kanyang video na pagsuporta kay Quiboloy tungkol dun sa Bible verse na Matthew chapter 5, verses 11 to 12. Sinusuri ko po, iniintindi ko eh. So sabi dito, no? Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely. Ha? Biruin nyo yun, tatlo eh. Insult, persecute, and falsely. Yang bang tatlo na nabanggit sa verse 11 ng Matthew chapter 5 nangyayari kay Quiboloy? Di ba? Insult, ini-insulto ba siya? Hindi. Persecute, pinipersecute ba siya? Hindi. Falsely accused? Hindi. Kasi bakit? May mga witnesses, may mga biktima eh. Di ba? Nagtakip lang ng mukha for their security concern. Mamaya balikan sila yan, di ba? And also, and say all kinds of evil against you, because of me. Sinong tinutukoy ni Christ? Di yung siyang sarili niya, because of me.
ano si Christ? Sugo ng Diyos. Si Kiboloy. Di ba? Because of Kiboloy. Ha? Blessed pa siya nun. Utot niya. Anak ng peteng naman talaga, mga kababayan. No? Parang lang yung sabi ng yung katropa namin no, nung mga bata-bata pa kami, meron kaming tropa na special child, ha? May sakit siyang Mongolism. Pero tropa namin, no? Kasama namin sa basketballan yun. No, ikaw na Roy, pangalan niya Roy. Mamaya-maya, pagdating ng alas 7, sabi niya, tete na. Ha? Ayan, tete na. Tete na, anong gagawin mo? Uwi ka na. Sabi. Hanap ka na ng nanay mo, uwi ka na, tete na eh. Ganun po siya magsalita, pero mabait naman yung bata. Love na love namin yung si Roroy eh. Tawag namin Roroy eh. Napakabait po, no? Nabanggit ko lang, no? Pero itong sinasabi ni Sarah, ang layo po kay Kiboloy. Nonsense. Illogical, no? Magbabanggit na rin lang naman kayo ng Bible verse, iba pa yung kinuha nyo. Di po ba? Meron pa nga dito, mga kababayan, yung 1 Peter eh. Di ba? Ito lang Ayun sabi diyan sa 1 Peter chapter 4 verse 14. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory of God has rest upon you. Dapat yan ang kinuha mo kay Boloy. Di ba? Kaso iba kinuha ni Sarah eh. Matthew chapter 5 daw, the Beatitudes. Napaisip lang ako, yung tatlong bagay na yun, no? Iniinsulto ba siya? Hindi. Paano siya mainsulto? Totoo naman yung pinagsasabi ko dito, nabulaan siya. Pine-persecute ba siya? Hindi. Prosecute pwede. Falsely accuse and say all kinds of things? Wala naman nagpo-falsely accuse sa kanya. And we all say kind of things. What? Bulaan, blasperer, sinungaling. Totoo naman lahat po. Kaya basag na basag si Tamilmil. Anak ng siopaw, saka lang ibinuka ang bibig, nagkomento, maling-mali pa si Gaga. Sisihin mo yung script writer mo. Eto pa, idagdag natin. Pasensya na kung mahaba mga kababayan. Pasensya na kayo. Napaisip ulit ako. Ano kayang magandang kanta para kay dyan bulaang anak ng Diyos na si Kiboloy. Kasi meron po akong isa sa mga favorite kong mga rock band, yung Poison. Yung mga kaedadan ko diyan, alam na alam niyo yung banda na Poison, ha? Meron po silang awitin, Something to Believe in. No? Something to Believe in. Yung first ng lyrics nila. Well, I see him on the TV preaching about the promised land. He tells me believe in Jesus steals money steals the money from my hand. Some say he was a good man. Lord, I think he sinned. Di ba? Sa Tagalog, okay, nakita ko siya sa TV. Nagpipreach siya about sa promised land o about sa Diyos. Sinabi niya sa akin, maniwala ka kay Jesus. Subalit, ninakaw ang pera sa aking kamay. Ang sabi ng iba, remember to ang sabi ng iba, siya ay mabait na tao. O Lord, sa aking palagay, siya ay makasalanan. Gusto nyo kantahin ko? Ito. Well, I see him on the TV preaching about the promised land. He tells me believe in Jesus, steals the money from my hand. Some said he was a good man. Lord, I think he's sin. Oh yeah. Ito pa, masakit mga kababayan. I-relate natin to kay Kiboloy, ha? Nakita nyo na yung first stanza, ng lyrics. Ito sa dulong-dulo, ha? I drive
by the homeless sleeping on a cold, dark street, like bodies in an open grave. Underneath the broken old neon sign, it used to read, Jesus saves. Nakita nyo yung analogy nito? Nakadaan ako, nadrivean ko. Nakita ko ang mga homeless na tutulog sa madilim at malamig na kalye. Para silang mga bangkay na nakatiwangwang. Sa ilalim ng sirang neon sign, ang nakalagay dyan dati, Jesus saves. Kasunod, a mile away dun sa mga homeless, live the rich folk, and I see how they're living it up. But while the poor, they eat from the hand to mouth, the rich are drinking from the golden cup. And it just makes me wonder why so many lose and so few wins. Nakita nyo? Kaya sabi niya, give me something to believe in. Give me something to believe in. Kasi hindi na siya naniniwala because of what? The likes of Quiboloy na bulaan. Ginagamit ang pangalan ng Diyos. Pero he steals the money from my hand. Yan po yan. Hindi lang kwarta ang kinuha ni Quiboloy. Ano? Ang puri nung mga biktima nila. Di umano ng karahasan nila. Yan po yan. Kaya ito napawander ako eh. It makes me wonder. Kaya karamihan, no? Tuloy nawawala ang amor sa Diyos. Lumalayo sila sa Diyos kasi may mga katulad nito. At may mga katulad nito ni Tamilmil na kinakampihan pa siya at nung mga kasamahan nila. Yun lang po. No? Kung mapapakinggan nyo itong awit na ito, yung kabuuan nito, you will wonder. Kaya nga sabi niya, it makes me wonder. Ha? Parang ang buhay talagang hindi fair. Kasi yung mga mayayaman, they are drinking from their golden cup. Samantala, ang mga mahihirap, kumakain sa kanilang kamay, yun, gamit ang kanilang kamay. Naghahalukay ng pagkain sa basurahan. Nakita nyo yan? Relate nyo yan sa ginawa ni Quiboloy. Oh. Ngayon, punta tayo kay Hontiveros. Naipasok lang natin yan mga kababayan. Itong si Hontiveros, sabi nyo, baka kinakampihan ko na siya. O tandaan ninyo, yung old adage or in idiom, an enemy of my enemy is my friend. O, ayaw ko rin yan kay Hontiveros kasi talagang dilawang tae yan. Pero so ngayon, no? Sa ngayon, siya ay enemy ng enemy natin, di friend natin siya. Pero pagdating sa, kokontra siya sa Administrong Marcos, enemy ko siya. Di ba? O, ito po, ipapanood po natin itong video na almost 5 minutes and 30 seconds, courtesy of UNTV. Maraming salamat po, UNTV. May God bless your channel. Pagpalain pa sana po kayo. At sana po hindi nyo po ako i-copyright. Ito po, panoorin natin ng sabay-sabay. Ito po yung kanyang kasagutan sa paratang ni Quiboloy, sa paratang ni Sara, at dadagdagan pa natin ito. No? Magandang hapon, Harleen. Ano na ang susunod na hakbang ngayong natanggap na ng abogado ni Quiboloy ang show cause order ng Senado? June, ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, ipapadala rin yung kopya ng show cause order dun mismo sa address ni Quiboloy sa Davao City sa lalong madaling panahon. Kailangang magbigay ng katanggap-tanggap na paliwanag ni Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin ng Senado. Iyan ang binigyang diin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros matapos matanggap ng abogado ni Quiboloy sa Makati City ang show cause order. Mayroong 48 hours o 2 araw ang religious leader para sumagot sa kautusan. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya
paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. Bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? Kinumpirma naman ng abogado ni Quiboloy na natanggap na nila ang show cause order at nangakong tutugon sila rito. So as the counsel on record, tatakbo na yung 48 hours. We are deliberating still, no? But definitely we will comply with the show cause order. Paliwanag ng senadora, dapat makapagbigay ng disenteng rason si Quiboloy na kanilang pag-uusapan ng mga senador kung may tuturing nakatanggap-tanggap. Pero kung seguridad at kondisyong medikal ang idadahilan ng religious leader, tila tagilid daw ito para sa senadora. Dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns, lahat po sila ay naalagaan. Di siya naiiba. Ang medical condition po ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan, ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Nilinaw din ni Senator Hontiveros na hindi pa unahan ang pag-aresto kay Quiboloy, ngayong napatawan na rin ito ng contempt ng Kamara sa investigasyon ito sa prangkisa ng SMNI. Sa katunayan, bukas anya siyang hilingin sa mababang kapulungan ng Kongreso na padaluhin din sa Senado ang religious leader. Tinuligsa rin ng Senadora ang pagdalo ni former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa prayer rally ng mga taga-suporta ni Quiboloy. Gayunman, hindi anya ito makaapekto sa kanilang investigasyon. Ako, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. Bumuelta rin ito sa naging paratang ng Vice-Presidente na nagiging trial by publicity na umano ang investigasyon kay Quiboloy. Wala pong trial by publicity kay Quiboloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado, nasa kamay ng Korte. June, sa ngayon wala pang pinal na schedule para sa susunod ng pagdinig ng Senate Committee on Women, pero ayon kay Senator Hontiveros, sa oras sa maipadala na yung show cause order sa Davao City ay maaari na silang agad na magpatawag ng susunod na pagdinig sa susunod na linggo. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, June. Harleen, kung halimbawa ay hindi naging satisfied si Senator Hontiveros sa magiging response ni Apollo Quiboloy, ano ang gagawin ngayon ni Senator Hontiveros? June, linawin lamang natin sabi kanina ni Senator Hontiveros ay hindi lamang siya ang magdedesisyon kung satisfied ang magiging satisfactory yung magiging ibibigay na dahilan ni Quiboloy. Kanilang pag-uusapan, June, ito ng mga senador dahil Senado na yung naglabas ng show cause order at hindi na lamang yung komite. Kapag hindi ito satisfactory, June, ang sinasabi ni Senator Hontiveros, automatic maglalabas na ng arrest order ang Senado laban kay Quiboloy. Ay, ibig sabihin ba nito, Harleen, pag-uusapan niya ng plenaryo o buong Senado, buong mga senador doon? Doon sa technicality, June, kung sa plenaryo, ang sabi ni Senator Hontiveros, babalikan niya yung media kung paano yung mismo magiging proseso step by step sa pag-review ng isusumiteng explanation ni Quiboloy. Pero siniguro niya na pag-uusapan at dadaan ito sa deliberation ng lahat ng senador dito sa Senado, June. Maraming salamat, Harleen Delgado. So yan po mga kababayan, once again maraming salamat po sa UNTV at patuloy po nila tayong pinagbibigyan na magamit ang kanilang mga videos. May God bless you po UNTV, hindi po sana ako makopyright. So maliwanag po mga kababayan, binigyan pa ng pagkakataon ng Senado si Quiboloy. So that is, I believe, a fair, considerate treatment kay Quiboloy. Yung hinihiling ni Wonderful Tonight Senator Robin Padilla. Kita nyo? Hindi
sinaklawan ang kanyang karapatan, nirespeto ang kanyang karapatan, ibinigay ang hiling ng mga kaalyado niyang mga senador, na kung saan tama po si Senator Coco Pimentel, maraming BFF sa Senado si Quiboloy. Diba? Na si Quiboloy pa nga ang siyang bumabastos, walang respeto sa Senado. O ngayon, may masasabi pa ba kayo? Binigyan po siya ng 48 hours, 2 days, para magbigay sila ng paliwanag bakit hindi siya kailangang i-contempt. Ngayon, maliwanag din sinabi doon, no, sa balita, na yan po ay dadalhin sa Senado. Kasi Senado na naglabas ng show cause order eh. Diba? Siguro pag didebatean nila, pag-uusapan nila, biruin yun, nang dahil lang doon, mauubos ang oras ng mga senador. That's what yung mga taxpayer dyan, sa isang peking appointed son of God, the self-proclaimed appointed son of God, ng siopaw naman. Napaka-importante. Daig mo pa ang presidente. Daig mo pa ang hari. No? O nga pala. Kasi nga, hindi siya binded by the law of men. Meron po siyang sariling mundo. Hindi po yung sa langit. Huwag kayong maniwala dyan sa bulaan na yan. No? Grabe, oh. 48 hours, 2 days, ibibigay sa kanya. Ngayon, pag na-receive nila yan, pag-uusapan, kung mag-a-agree, tama ba yung mga dahilan niya, hindi pwedeng idalhan yung medical condition o yung security. O, pag hindi ka tanggap-tanggap, yun. Ano na gagawin ni Subiri? Ikaw, Subiri, you have to abide to the next process. Kung hindi ka tanggap-tanggap yan, na pag-usapan na hindi ka tanggap-tanggap, o na desisyonan, o therefore, warrant of arrest. Di po ba? Doon nga sa lower house pinagbigyan din yung kahilingan ng kanyang abogado. Ito na topic natin. Di ba? O, hanggang Friday, binigyan sila ng komite para yung hindi ilabas muna yung contempt order at warrant of arrest. Ang sabi pa nga ni Representative Gaston Bunting, pwede naman siyang umuwi. Pagkapunta niya dito, pwede naman siyang umuwi. O, di ba? Sabi na lang natin, house arrest, sige, pauwiin niyo sa Davao o diyan niya sa opisina niya sa Makati, diyan sa SMNI. Di ba? Pakita lang siya. Ano bang kinakatakot ni Quiboloy? Yung security niya? May sakit ba siya? Di ba? Gusto lang natin makuha yung side niya, malaman din natin. O, ayun na, Quiboloy, pinagbigyan ka na. Ha? Lahat na lang, pinagbibigyan ka. Pati nga dun sa rally na yun, na prayer rally para sa'yo, pero naging campaign rally. Imbis na ipagdasal ka, patnubayan ka ng Holy Spirit, gabayan ka, pero ang ginagawa ng mga dumating doon ay sinisira ang gobyerno. Ayun ba ang prayer rally? Para dapat sa iyo yun, di ba? Ano nangyari? Campaign rally? Nakita nyo yan? Grabe. Imbis na magdasal sila, patnubayan si Quiboloy, kalugdan lalo siya ng kanyang sinasabing ama, hindi. Yung huling-huli, nandun pa si Digong. Kung ano-anong pinagsasabi, puro mura, pati ari. Pinag-uusapan, ayun ba, prayer rally? Mahiya naman kayo. Talagang binastos nyo na ang term na prayer rally. Kayo po, napanood nyo siguro yung mga video dyan, paano niya tinastay na naman ng Pangulong PBBM. Prayer rally ba yun? Bigyan natin ng content yun, mga kababayan. Nakakagigil O, ngayon, meron pang hiling ulit dyan. O, may kahilingan na naman si Padilla. Napagbigyan na yung kagustuhan niyang mag-show cause order muna. O, ito ngayon, ano na namang hiling niya kasama dun sa letter niya kay Risa Hontiveros. So, ayan po, Padilla, don't force Quiboloy to testify once DOJ starts proceeding. O, ayun po. No? Kasama doon sa niya, talagang sinasaklawan niya yung komite na ang chairman ay si Risa Hontiveros. Ang gawin mo, Robin, maging chairman ka na lang kaya nung committee na yun. I-give up mo yung committee chairmanship mo sa constitutional reforms. Bawiin mo na lang kay Risa. Agawin mo kay Risa yung chairmanship ng Women, Children, Family Relations, and Gender Equality para ikaw na ang masusunod. Dinidiktahan niya po O, sabi niya dito, to refrain
refrain, itigil. Tingnan nyo, from compelling any testimony from Pastor Quiboloy once the DOJ starts legal proceedings against him. Biruin nyo, inuutusan niya, pinangungunahan niya, yung chairman. Di po ba? Basta pagdating kay Quiboloy ano sila aligaga sila. Bakit po? Kasi po ito po mga kababayan, tignan ninyo. Courtesy of Impact Leadership. Yung mga quote card na yan, tingnan nyo may papakita ako sa inyo. Wala daw iwanan kasi kaibigan. Kaibigan nila si Quiboloy Ayan Alam nyo po, itong samahan na ito, walang iwanan Ayan kung sakaling makulong si Quiboloy, huwag nyong iiwanan samahan nyo sa kulungan. Di ba? Nakakahiya. Pinangungunahan niya yung committee chairman, yung magiging pasya ng committee chairman, kasi daw po may katulad ng ganyang kaso para daw po hindi maapektuhan, hindi maimpluwensyahan yung gagawing investigasyon ng DOJ. Kaya ang tanong natin, sino ka, Robin? Who are you para diktahan ang committee chairman? Nakakahiya ka? Ganyan po ang mga senador na ibinoto ninyo. Ganyan ang mga mambabatas na iniluklok nyo dyan. Basta kaibigan, walang iwanan. Maski na maling-mali na, maski na may akusasyon na, sige, tuloy pa rin yan. Ni hindi nga sumisipot, bastos, walang respeto. Diba? Ngayon, naalala nyo yung 17 na kagustuhan niya? Yung 17 na ganito. Yung pala, ito may nagsabi sa politiko. Apollo Quiboloy's demands, just a joke? Joke lang daw. Hindi pala katotohanan yun. Sabi nga ni Topacio, hindi galing sa amin yun. Pinabubulaanan ni Atty. Topacio na hindi daw galing sa kanilang kampo yung 17 na demands ni Quiboloy. Parang yung si Harry Roque, sinabi niya na nag-usap daw sila ni PRRD. Yung pala, sabi ni Panelo, tumawag siya kay PRRD, hindi naman daw siya kinausap o ano. Ano ba talaga? Nakita nyo? Paano mangbuladas, mangbudol, gaano kasinungaling ang mga ito? Ayan, tingnan natin. Following the failure of Senator Robin Hood Padilla's attempt to block the contempt ruling against KOJC leader Apollo Quiboloy, the Senate committee led by Risa has given the conservative pastor a show cause order to argue his case against a potential arrest. Prior to the issuance of show cause order, the pastor have allegedly provided a list of 17 conditions before agreeing to appear before the Senate probe. Blah, blah, blah. While the camp of Quiboloy, si mismong Quiboloy, denied having issued the subpoena sa the supposed list of demands, going as far as labeling the conditions as fake news. Ito daw, itong Banat Bay na ito, confirm that the list of demands come from Apollo Quiboloy himself. Sino man nagsisinungaling sa mga ito? Sabi nung Banat Bay daw, na vlogger, galing daw mismo kay Quiboloy. Pero anong sabi ni Topacio? Ay, hindi galing sa amin yan. Ano ba talaga? Ito pa dahilan nila. Cristobal, a known associate of Duterte, explained that the camp that denied issuing the list of demands are in charge of Quiboloy's cases in the Congress and not the Senate. Yung nag-deny naman pala daw, attorney sa Kamara, si Topacio, hindi daw sa Senado. Kaya talagang pinagigiitan itong Banat Bay na ito na galing daw mismo yan kay Quiboloy. He claimed that Quiboloy's camp handed the list of demands to the bloggers and added that Quiboloy even personally discussed these demands in the latest Gikan sa Masa. Quote, kasi the question was sa Congress. Si Topacio kasi parang abogado daw sa Congress, sa House. Iba yung sa Senate. Yung listahan na yun, for Senate yun. Kaya Representative Tambunting, mag-antay ka. Baka hindi lang 17 demands, baka gawing 20. May separate demands din para sa House of Representatives. Parang joke nga ba? Joke on you. I started to cry.
Ano ba yung matama ba? I started a joke. I don't know, kasunod. Nakalimutan ko mga kababayan. Pasensya naman. I look at the sky. Oh Lord, ano ba talaga ang totoo? Pwede po ba magpakidlat ka na lang? Para lang pala sa Senado yon. Joke, joke. Oy, Topacio. Nagoyo ka. Na-joke-joke ka pala. Hindi kasi kayo nag-uusap eh. Tama talaga si Salpanelo. Hindi naman pala kayo kinausap eh. Mag-usap kasi kayo para maayos ang inyong mga naratiba. Napaghalata kayo. I started to cry. And the whole world's laughing. That the joke was on me. Yun na lang bang kantahin nyo kasi mga walang iya kayo? Vlogger versus lawyer. Mga walang kredibilidad. Ay, naku. Alatang-alata mga kababayan. These people are not in unison. Probably they're not looking eye to eye din eh. Sila nagsisiraan eh. So paano nyo paniniwalaan? Sinong paniniwalaan natin? Yung vlogger o yung lawyer? Ano ba talaga? Buisit! Oh, ano lang sabi ni Hontiveros kay Sara, idagdag natin to ha. Yung, kasi napakinggan nyo na yung hindi yan yung trial by publicity, sabi ni Hontiveros. Sa ano po yan, walang trial by publicity, hindi po natin hinuhusgahan. Ang paghuhusga ay nasa korte. Tama po siya. O ito, idagdag lang natin sa TNT tunay na tabloid lista. Hontiveros kay BP Sara. Mag-focus sa edukasyon kaysa pagtanggol kay Quiboloy. Yes! 1 point Hontiveros o 2 points Hontiveros. Bokya, itlog, nangingitlog ang inyong tamilmil. Tama nga naman mga kababayan. Ang bilis niyang dumipense, no? Maglabas ng statement. Tulad lang nung black propaganda sa kanya, depensa. Kay Quiboloy, depensa. Umaten pa dun sa rally even though hindi naman nagsalita. O what does it tells you? Sa akin mga kababayan, he is really supporting not only Quiboloy. Yung ginawang prayer rally doon equates campaign rally to oust the very president, yung aking ninong si PBBM. So therefore, kaisa siya sa pagpapatalsik sa ating presidente na hinuhudas niya. After niyang kamayan, kausapin, beso-beso doon sa tarmac, doon sa Bellamor Air Base, papuntang Germany at Czech Republic ang Pangulo. Siguro, pagkalipad lang ng eroplano ni Pangulong Bongbong Marcos labas na yung video niya tapos punta dun Ahas? Ay, nako, ayoko na magmura. Mag-focus ka sa edukasyon, sa trabaho mo, ang dami mong palpak. Oh, di ba? Palpak ang catch-up Fridays. Pero ako, sinasabi ko, ipagpatuloy nyo yan, i-improve ninyo. Binibigyan ko pa kayo ng benefit of the doubt that you can fix it. Oh, tapos nagbebenta yung mga school personnel ng mga materials for catch-up Fridays. Oh, di ba? Ang huling-huli, ni hindi man lang siya nagpakita doon sa hearing doon sa Chacha, sa Kongreso. O, yung RB 87, ang pinapunta niya, undersecretary niya, na tatanga-tanga. O, bakit hindi siya nakapunta? Kasi nga tamilmil. Ang kaya niya lang sakyan na issue, yung kaya niya lang ano sa utak niya. Di ba? Siguro lahat kayo napanood yon. Yung binokya ni Garin, yung undersecretary niya, bakit wala siya doon? Dapat siya ang mag-representant ng Department of Education siya ang secretary, pero pinapapunta niya yung mga lowers niya na mga sunga-sunga din. O ano, mag-focus ka sa edukasyon. Daming problema ng kabataan. Tapos pagdating kay Quiboloy na isang alleged criminal, wanted ng FBI, yan ba ang gusto mong ipangalandakan sa mga estudyante na okay lang idepensa ang alleged criminal? Gaga, leche, di ba? Iha di puta, pwede ba yun?
Pasensya naman mga kababayan. No? Kaya tayo na sa shadow ban ni YouTube eh. Napapamura tayo eh. Oh, alisan natin si Tamil Mil, balik tayo kay Quiboloy. O isa na namang mambabatas diyan si David Suarez ng Quezon, second district. Oh, sabi sa Inquirer, Quiboloy told to walk the talk. Answer House probes queries. Tama. Bakit nasabi yan ni Representative David Suarez? Oh, eto po. You know, this SMNI, every time they come out, they always boast about fighting for the truth and what's right. So, if they are for what's true and what's right, why not come here and share your side of the story? Why are you afraid? And why you would hide? O, di ba sabi ni Suarez? Sa Tagalog, itong SMNI, sa tuwing sila ay malalabas sa kanilang programa, sinasabi nila, pinagyayabang nila na sila ay lumalaban para sa katotohanan at ano yung right, kung ano ang tama. Tama naman, di ba makikita nyo? Yung lagi nilang sinasabi dyan, yung kanilang music o whatever, yung kanilang introduction. Oh. So, kung totoo sila para sa katotohanan at kung ano ang tama, bakit hindi siya makapunta dito at sabihin ang kanyang side ng kanyang pagpapaliwanag, istorya? Bakit ka matakot? Bakit ka magtago? O di ba? Tama naman si Suarez. Ito pa. I mean, it begs a lot of questions when it comes to the integrity and sincerity of SMNI, of Kingdom of Jesus Christ, when it comes to the investigation of the legality of their franchise. So, my appeal to them, just be honest with your call for the truth. Show up here at the House of Representatives. You have nothing to be afraid of. We will even give you good food. Just answer lawmakers' question. Correct. O gusto Tagalogin ko ulit for the benefit of ng mga tulad ko, ng mga mahina rin ako sa English. Ang ibig kong sabihin, ito ay maraming katanungan sa integridad at sincero ng SMNI ng Kingdom of Jesus Christ pagdating po sa investigasyon ng legalidad ng kanilang prangkisa. Kine-question yung integridad at sinseridad ng SMNI. So, ang apela ko sa kanila, magpakatotoo kayo. Katotohanan lamang. With your call for the truth. Ayan. Di ba? Maging honest kayo. Maging totoo kayo. Yung pagtawag nyo sa katotohanan. Magpakita ka dito sa bahay ng mga representante. Wala kang dapat ikatakot. Bibigyan ka pa namin ng magandang pagkain, masarap. Ay, wag naman. Sama mo naman ako dyan, David Suarez. Baka may steak dyan, rib eye. With matching mashed potato, di ba, Hattori? With the side of this, yung gulay. Nangarap. Just sagutin mo lang ang aming mga katanungan. O, ayan, di ba? Maliwanag. Walk the talk. Sumisigaw kayo ng for the truth and what is right. Pero pagdating kay Quiboloy, nothing is the truth and nothing is right. Ang sarap atsarin ni Quiboloy kasi bula ang propeta eh. Di ba? Pasubalian mo ako. I-debunk mo ako, Quiboloy, sa sinasabi kong bula ang propeta ka. Bula ang appointed son of God ka kasi pinoclaim mo lang yan. Wala kang manifestation. Patotohanan mo. Tulad na sinasabi ko sa iba kong vlog. Patotohanan mo. Gumawa ka ng mirakulo. Ipakita mo sa amin paano ka mag-ascend at mag-descend. Descend from heaven, ascend to heaven. Kasi sabi mo, pabalik-balik ka lang eh. Hawak mo ang remote control ng vibrator ng mundo. Dadaan ang mga kaluluwa namin sa iyo. O ngayon patunayan mo sa amin, may dumaan na bang kaluluwa sa iyo at pumirma ka? Dapat televise. Ipa-televise mo sa SMNI, gumamit ka ng social media. Panonoorin namin. Pag napatunayan mo lahat yan, nako, bibilib kami sa'yo. Baka sabihin na, ay, totoo nga sinasabi niya. Di ba? Ito pa, isa pa, dalawa pa po article to. Kay David Suarez yun, walk the talk.
O eto naman, may isa pang congressman na naman. Hindi ko po to kilala, pero nagsalita siya. O sa politiko, do not use God's name for personal political objectives. Sabi po ni Harasco. O sino po yan si Harasco? Aklan. Uy, naku, naglalabasan sila. Aklan Representative Teodorico Harasco Jr. warned against using God's name for personal and political objectives amid the intensifying political activities leading up to the 2025 midterm elections. At the same time, Harasco called for a halt to political rallies. Tama naman. Kasi yung ginawa po nilang prayer rally, equating to campaign rally or political rallies, including those disguised as prayer rallies at least until the start of the election period. Tama. Tingnan nyo, nakikita ng ilang mga politiko. Alam na alam nila yan eh. Disguised as prayer rally, pero naging political rally, early campaigning o COMELEC. Tsaka na lang munang magrari-rally, tsaka hindi naman na gamitin in God's name iyong mga whatever personal or political objectives. Ayun ang sabi ni Harasco. Di ba? Nakakahiya po kayo eh. Oh, eto pa sabi ni La Union Representative Francisco Paulo Ortega, House Assistant Majority Leader. For me, parang I really don't understand the concept of the prayer rally. Kasi it's becoming a different kind of rally. Correct naman po kayo dyan. Minsan mellow, minsan mainit na. Umiinit ng uminit, pero the personalities who are there should be the personalities who are first and foremost na dapat nandiyan natutulong sa gobyerno para ayusin yung mga problema natin. Correct! Nakita nyo yung personality doon, yung huling-huling araw, yung last day nila? Nandun si Bato, nandun si Robin, nandun si Bongo. Sino yung mga yon? Senator ng bayan. Sino pa? Yung BP? The alter ego of the president, pero she is betraying the president? Tinatraidor niya ang presidente? Oh, baka naman may tanong lang. Baka talagang nasa sa ano nyo na yan, na traidor kayo. Di ba? Ortega stressed the need to diffuse the political tension in the country. Mas marami pong malalaking problema ang bansa kaysa sa mga mag-uumpisa tayo with political problems, political accusations. Yung mga hindi na po kailangan na sinasabi sa entablado na syempre it will only agitate the public, yung mga nagrarally. I encourage them na tulungan natin yung gobyerno natin. Tulungan natin si Presidente Bongbong Marcos kasi napakaaga po ng politika. So tulungan po natin yung bansa. Buti pa to. Even though taga La Union ito, Ilocano ito, but they know. Si Harasco taga Aklan, Bisaya man yan, pero they know that President Bongbong Marcos Jr. is doing everything in his capacity not to exploit the country for himself, not to whatever na iniisip nitong mga kupal na ito na nandun sa kanilang prayer rally, but to uplift, iangat ang estado ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipakilala sa buong mundo na ang ating bansa ay open na para sa ekonomiya. Ekonomiya lamang, pagkain, trabaho, edukasyon, ano pa ang gusto ninyo? Pero there's no political aspiration or political insinuation na paiigtingin niya pa, pahahabain niya pa yung termino niya na tulad ng sinasabi ni Digong sa separate content natin yan. Buti pa tong mga mambabatas na ito na ngayon lang natin nakikita na nandiyan pala sila sa House of Representatives. Tutulungan nila ang gobyerno. Yan ang magandang hikain. Saka na kayo mamumulitika pag kayo ay re-electionist. Hindi pa naman dapat. 'Di ba? Wala pang yung candidacy. Pero inuunahan nyo na. So nagpapakita lang kayo ng kagaguhan ninyo. Salamat naman po dito kay kay Representative Harasco, Representative Ortega. Ganyan dapat. Kayong mga senador, inaatupag ninyo? Imbis na gawin ninyo yung 16 LEDAC priority bills ng Pangulo na tinapos ng House, inuupuan ninyo? Kung ano-ano? Mas inuuna nyo pa si Quiboloy? Mga gunggong talaga itong mga ito. Now, it tells you what kind of leadership you have in the Senate. Oh. Diba? Eto pa, may isa pa ulit na mambabatas.
Nakita nyo, ha? Ito na, ha? Oh, politiko ulit. De Maporo hopes Sara Duterte can ease the Drodis attacks on Marcos. She's still part of the cabinet. Kilalanin natin tong si De Maporo base sa ulat na ito. House Committee on Muslim Affairs. Mga kababayan nating Muslim na to, ha? Nasa House Committee siya. Chairperson and Lanao del Norte representative. Mohamed Khalib De Maporo expressed hope that Vice President Sara Duterte can dissuade her father, former President, from attacking President Marcos Jr. Sinabi ni De Maporo during that conference about the presence of the Vice President in the prayer rally for SMNI that turned into an anti-Marcos gathering. Nakita nyo? Nakikita ng mga representante that the prayer rally that the SMNI and the Quiboloy camp organize is not really for Quiboloy. To pray for Quiboloy that the Holy Spirit will guide him, and instill a good knowledge or wisdom para matulungan siya dun sa dalawang kinakaharap niyang hearing sa Kongreso. Ano nangyari? Sumisigaw sila ng sinungaling, hustisya, pababain na, mag-resign ka na, Marcos, walang kwenta. Sumisigaw pa sila na wag ka nang bumalik. Nasa Germany, check ang Pangulo, wag na daw bumalik. For what? Ano bang ginawa ng mali ng Pangulo sa bayan? Kayo dyan, ng mga nagsalita, the likes of Glenn Chong, nasasampalin daw si First Lady, di gawin mo. Bakit ka pa magsasabing pag nakita mo siya, go to Malacanang, pagbalik nila, o salubungin mo siya sa airport, and then sampalin mo. Ewan ko lang kung hindi ka bumulagta dyan. Gago! Yan yung mga likes ng tao, na hindi napagbigyan. Na may ninanais silang mapesto sila kasi supporter sila nung campaign. Pero hindi napagbigyan, kaya ganyan. Pero tinanggap ni Duterte. Kasi ito namang si Duterte, ano rin siya alam niyo yung fear of missing out? Gustong-gusto niya, tuwang-tuwa siya pag siyang napapansin, siya ang center stage Di sana, ang tanda mo na, tumigil ka na lang dyan Enjoy your life, pero ang buhay mo pala ay politika, so therefore, burn the grant of yung mga Marcos supporter at loyalist. Pasensya kayo. Kayo ang nagsimula nito. Tingnan nyo, nakikita ng mga mambabatas, Tigil nyo na yan. Wala tayong pupuntahan dyan. That is so divisive. Muslim na to, Muslim na. Pinapaganda po ang BARM. Binubuhusan ng maraming financial aid ang BARM. Ang gusto nyo kasi, hindi kayo mahigitan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nyong mahigatan niya ang inyong accomplishment. Ano tawag doon? Sour grape. Mga bitter. Inggitero. Why not? Matuwa sana kayo na may ginagawang maganda ang Pangulo. Nandyan sa ibang bansa, nangunguha, nangangalap ng negosyo para dalhin sa Pilipinas. Tiyak mamaya, iiyak na naman kayo pag nalaman nyo kung ilang bilyong piso ang iuuwi niya. Na pledges yun. Diba? At least yung mga nilalakad niya, may katuturan. Kayo, anong katuturan ng mga pinagagawa nyo? Hindi prayer rally. Tama si De Maporo. Turn into anti-Marcos gathering. Nakakahiya po kayo. Hindi prayer rally yan. It's a political rally, campaign. Diba? Kaya si De Maporo nakikiusap kay Sara na i-diffuse niya. Hindi po Congressman De Maporo ang layunin doon ni Sara. Nakiisa siya para kastiguhin, pababain ang Pangulong Marcos sa pwesto. For what? Di ba tulad ng sinasabi ko, impeachment or incapacitated na ang Pangulo, dun lang siya pwedeng palitan ng kanyang BP. Nananawagan sila Bumaba ka na. Maawa ka sa taong bayan. Sabi pa ni sabi nito. Ito. Yung quote card na yan, ni Alvarez. Isasalang daw tayo sa gera sa China. Putik na yan. Grabe, For what I heard and saw, BP Sara was among the crowd talking to the people. We don't really know what her purpose is there.
Representative Dino Mapuro to support them. Yung panawagan na mag-resign, bumaba na sa pwesto at mag-take over siya, ay hindi naman po kami papayag. Di ba? Ano ang dahilan nila? Di ba? Napakababaw. Bakit? Nagnakaw na ba ng tuluyan si Pangulong Bongbong Marcos? Nasaan ebidensya nyo? Yung mga sinasabi ng mga natanggal sa pwesto, yung hindi napagbigyan, may katotohanan, may ebidensya? Wala. Wala pa nga 2 taon. Anak naman ng siopaw. Di ba? Mananawagan kayo na mag-resign, bumaba sa pwesto ang Pangulo? Kayo dapat ang mag-resign, ikaw sarang mag-resign sa cabinet ng Pangulo. Kung meron kang decency, hindi makapalang mukha mo, no? Traitor ka eh. Pinalipad mo lang ang Pangulo, tapos pumunta ka na sa rally doon, bastos. Pasensya naman po dyan, no, sa mga Duterte supporter, no, ng mga kaibigan natin. Pasensya na. Pero hindi po maganda tong ginagawa ng inyong BP at ng mga Duterte. Naniniwala si Di Mapuro na man-neutralize niya yung tatay niya? Hindi po. Hindi niya makontrol ang tatay niya kasi ang tatay niya, no, takam na takam sa kasikatan pag siyang nasa center stage. Isinisigaw ba naman, bumalik ka na, bumalik ka na. Hindi nila naintindihan mga kababayan eh. Bakit pa babalik maging presidente si Rodrigo Duterte? Hindi naman yan nasasad sa konstitusyon. Yan po, mga kababayan, ang hindi pinapaliwanag ng mga nasa entablado. Ang presidente is one and done. After 6 years, no more. No re-election, hindi na makabalik. Alam din niya ni Duterte. Tapos sisigaw kayo, bumalik ka na. Eh mga gunggong pala kayo, illiterate kayo, kulang kayo sa kaalaman. Kasi bakit? Binubulag kayo nung mga nandyan, tapos hindi kayo nagsasaliksik, naniniwala lang kayo sa bawat salita na namumutawi sa bibig nila. Eh ano kayo? Mga tanga. Walang mga bait sa sarili. Di ba? Pinaniniwalaan nyo yung mga iba pa, lalo na yung mga vlogger, ng mga mambubulag din, hindi binibigay ang katotohanan. Mga mambubudol. Sisigaw ba naman, bumalik ka na. Saan siya babalik? Doon sa Davao, pabalikin nyo. Dahil wala siyang kwenta. Oh, yun na, nagagalit na naman tayo eh. Buti na lang. Di tayo nagmumura. Baka padelete na rin to. Nababalitaan ko mga kababayan, yung mga pro-admin vloggers, dinidelete ang mga video. Eh baka i-delete na rin tong aking channel. Eh wala naman akong pakialam. Create ulit. Di ba? Ganun lang yan. Hindi tayo titigil para sa ating gobyerno, para sa Marcos. Lalaban tayo. Di ba? Hindi pwede yung sila lang ang maghari-hari. Pwede kayong maghari-hari. Ha? Ito kondisyon. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas. Labanan nyo ang mga tiwali, whether kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo. Katotohanan. Ha? At sa tama lamang. Hindi yung ang katotohanan at tama sa inyo ay para lang sa mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo na may mga ginawang mali, pagtatakpan. Hindi yun. Sasamahan ko kayo sa ganyang laban, pero dapat white is white, black is black. Pag nagkamali, may aligasyon, distance yourself. Huwag kayong magbigay ng statement until there is a decision already. Kung guilty, wala tayong magagawa. Guilty siya. Kung hindi siya guilty, then rejoice. Di ba? Hindi tulad ngayon. Yang prayer rally nyo naging anti-Marcos rally. Nonsense. Kaya wala kayong mahila. Hindi nyo naman mahila ang mga dilaw kasi kaaway ninyo. Ano kami, gago? Makikisama sa inyo? Hindi. Wala nga kayong mailabas na ebidensya. Puro lang kayo ganito. Oh. Diba? O sino ngayon? Tanungin nyo si Quiboloy, nilabanan niya na? The greatest battle daw between him and the devil? O ano na ngayon? Diba? Niniwala kay Quiboloy. Gago. No? O hanggang dyan lang po mga kababayan. Pasensya na kayo. Medyo talagang nahahay tayo. Pagpasensyahan nyo na, no? Ganyan talaga nabibisit ako eh. Imbis na magtulungan, tulad nung sinasabi ng mga ilang congressman, magtulungan, makitulungan tayo dahil nais ng Pangulo eh. Gusto niyang gawin yung kanyang aspiration. Eh kaso itong mga to, ayaw kasi mahihigitan niya. Ayaw nilang mahigitan yung accomplishment ni Digong. Kasi para sa kanila, si Digong lang ang magaling na presidente. Nek-nek ninyo. O ayan, gagamitin ko na yung pinagagawa ni Digong sa inyo. Yan ang kinatatakot ninyo na mahigitan
ni Pangulong Bongbong Marcos yung accomplishment ng Prime Minister ni Baal. Kala nyo napakagaling ninyo? Let's kayo. Wala nga kayong statement sa West Philippine Sea. Di ba? Uy, ang Pangulo sa Germany sinabi, I have no choice, but I have to defend it. Sino ang weak? Hindi yuyuko ang Presidente Marcos. Yan ang matapang. Hindi tulad ni Aimee. Tamilmil din. Tamilmil na, tambali na pa. Oh. Di ba? Oh, pasensya ulit. Grabe. Mga kababayan. Hindi ko mawari. Sila pala ang aahas sa Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito lang, alam ng Pangulong Bongbong Marcos yan. Pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Alam niya yan. Di ba? Kung pwede nga lang magamit dito yung awit ng magkaisa eh. Di ba? Yung awit ng mga dilaw. Di na ako papayag na muling mabawi. Di ba? O nasaan ang mga dilaw? Wala. Asan ang progressive group? Wala. Sila lang dyan. Ina, wala kayong milyon. Hindi nga kayo makagather ng 100,000, milyon pa. Leche. O, kayo po, mga kababayan, no? Pagpasensyonan nyo na ulit, ano? Hindi ko mapigil magalit. Kakagalit kasi. O, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.